ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 2:08 sa aga. Mga labing ulihi nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihi nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa programa Bantay Banwa. Subong adlaw sang Miyerkules, ari na kita sa ika-13 adlaw sa bulan sang Mayo, maporte kay init sagwa. Ang aton nga heat index nagapalang lapaw sa 40. Sa aton sining mga kauturan nga may outdoor activities, may mga transaksyon, hindi gid magpabinturar kung immunocompromise ka o kung nalipat ka mag-inom sa imong nga bulong. Lagi na nagkadto kita sa may downtown area. Na-notisyahan naton ang pagbalik sang gutok ng mga dalanon naton. Ano abi kiti sige-sige ng rollback ting pila naton ka mga kauturan. Amat-amat na sa pagbiyahe kay ti daw ikatatlo na kasimana nga nag-rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Malalupang doon ang gutok naton nga mga dalanon plus pa ang mainit nga heat index. Halong gid sa aton sini makauturan. Importante i-value ang aton sini nga ikaayong lawas subong iyang nga mga panyempo. Kadungan sang mainit nga tiyempo ti wala man nagauntat ang mga mainit nga mga balita. Ang aton sininga Commission on Election yara na sa final day sang registration na ginapatigayon subong sa aton sininga kauturan nga gusto mag-participate o kung makaboto bala sa barangay and SK election. Hingagaw gid kamo ha kay hasta na lang gid ini sa sunod nga semana sa Lunes, Mayo 18. Damo sang mga Pinoy daan yang nga pinakanami nga part amo ang katapusan gid ra gid sa katapusan masiksik sa pila. Subong nga mga sitwasyon na notisyahan naton kay ginadre sa may Iloilo City halin sa mga barangay nga mga satellite voters registration ang Commission on Election magapatigayon sang ila siniyang registration sa sulod sang 5 kanabilin nga adlaw sa Robinson's Place, Iloilo. Mayo na daya kay aircon kag maligwa ang aton siniyang mall kung gapila ka daw hindi kagawa maginutan. Subong pa lang kay yari kita sa adlaw sang Miyerkules. Matyagan mo na to kagina, damo-damo ang hinakutay dito sang mga pamatanon, mga nag-transfer sang ila sini nga mga address. Adto na dito sa may Robinson's Place, Iloilo para sa sining nagapadayon nga voters registration naton. Karon ipalayag naton interview sa COMELEC. Kung pila na bala ka bilog ang botante nga naaprubahan na mag-participate sa aton siniya nga barangay and SK election. Tamo ga pangduha-duha kuno kay ti base hindi man madayon ang eleksyon pero ang COMELEC nagasiling iya nga 100% ng ila sini preparasyon kag daw wala na sa ila sini nga palananawan nga i-postpone pa ang eleksyon. Pero ti mabalanta na sa curbs balanta na sa kurbada kung madayon gid man. Di kagina may na-interview kita dito gani nga
nag-transfer siya sang iyang address kay mapadalagan siya gali sa pagkakapitan sa isa ka barangay diri sa may Iloilo City. Ti registration pa lang kita ha. O hindi madula nga mayara sing linyahanay sa patagsang politika sa aton sini nga mga barangay. Hindi man na sila nga malain ang linyahanay o kung mag-regroup, magpangita sang partido, kay ti preparasyon ina mo. Ang importante dira nga maka-exercise kita sang fair nga eleksyon sa maabot nga barangay and SK election. Nasa mga kwanda sa mga incumbent, mga dalagko, ang mga opisyal. Hindi nyo na pag-intrahiya mga barangay and SK election naton kay karon kung tunghul-tunghulan naman akron sa mga dalagko nga politiko ay padag-on ta siya mo ni pakontrahan ta kaya mo sini kay tinuwa mo na ng mga senaryo subong mas mayo na lang nga madayon sa ma-postpone liwat kay ti sa sunod tungod sa sige-sige nga pag-postpone kisa isanto sa layi 3 years mo lang ang term sa aton nga mga barangay kag SK officials tungod sang postpone kisa ti ang termino nila nga tani sa sulod sang 3 ka tuig makapili, makadesisyon ang aton nga mga botante kung sino ila ipabuslon, di hindi madayon kung ma-postpone ang aton sini nga eleksyon. Di karon ipalayag daton karon interview ta sa taga COMELEC. May gina-follow up man kita nga balita, dako ni nga balita i-confirm naton ni karon sa aton sini nga City Hall beat reporter. Update ha. Former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog gin-appoint bilang Undersecretary sang Department of Interior and Local Government o kung DILG. Verify na to ni karon kay bago pa ni, preska pa ni. May mga regrouping daan subong, may mga kambyo liderato, hindi lang sa aton sini nga Senado ha. Na amo ang nangin mainit man sa nagligad nga adlaw ang pagkambyuhan na isang liderato sa patagsang Senado. Isubong may mga bag-o nga mga appointments, may mga naghalalin, may mga nagbulos. Normal lang na iya kung may naghahalin, may nagabulos. Ano tani karon ipaluapo nato ni kung ano ka matuod. May confirmation sa bahin ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Kasang una nangin ano man nini, nangin spokesperson kundi ta magsala no. Sa idalom ni former Speaker Martin Romualdez. I-verify natin ina nga mga impormasyon. Sa piyakabahin accomplishments ang Police Regional Office 6, aton man karon istoryahan kaupod sa Police Regional Office 6 spokesperson kay Major Sensil ang mga accomplishments ang aton sining kapulisan sa nagligad nga bulan sang Abril, madamo nga kampanya against wanted person sa pagdakop sang wanted person, illegal gambling activities, illegal drugs. Update din sang nagligad nga adlaw, may buy-bust operation dito sa may Negros Island region. Ti karon kay nagbato ang subject. Pinamuno yang mga pulis ang masubo kay may isagid nga napatay. Kag pila ka miyembro sang team nga nag-operate sa iya na ospital pa. Na karon bantayan tanang mga dugang nga mga development sa mga programa sang Police Regional Office 6 agud mapabili ng kalinong kagatawhay diri sa may Region 6. Nag-update man sa padayon nga tagtaganay sang ayuda o kon cash assistance, fuel cash assistance sa aton sining makautura nga jeepney drivers, tricycle drivers. Bisan pa masiling naton nga talunsay kag smooth kay ina may pila kita ka mga drivers nga naistorya natingala sila kuno sang tagtaganay isang 1,500 sa LTFRB ara ilangalan pagabot dito tinagano man sila nag-asa man sila nga may ara sila sang mabaton nga CRA o dalaman ang ilang siningangalan sa listahan pero pagabot nadula wala sila malakip sa mga kwalipikado nga benepisyaryo hindi ginaya madula. Reklamo dito nga gindula ang ilang ngalan sa listahan. Pero parehas mo lang nagyapon miguroy, no? Ang mga complaints sa tagtaganay ayuda. Pero ang good news dira, kahit sige-sige, halos kada simana, kada adlaw may tagtaganay. Tapos sige-sige pa ang rollback. Kaya bakon mo na. Nani magsige-sige, pagid ang rollback sa dason nga simana,
Bantayan nato ni ang sige-sige nga pag-rollback sa presyo sang produktong petrol. Ina-establisher nato na atong sininga connection kay Police Major Sensil sang Police Regional Office 6. Hibaloon naton ang mga pinakaulihi nga mga accomplishments sa bahin sang Police Regional Office 6 sa hindi gid lamang madugay. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 2:21 sa hapon diri sa aton sininga pagpangalagad sa Bantay Banwa. Ating waan aton nga ma-establishar no aton sininga contact sa kay Police Major Sensil no sang Police Regional Office 6. Dugay-dugay no aton siya nga ma-interview man diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Yari na sa aton siniyang linya si Police Major Lailin Sensil, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Mangusisa kita sa mga operational accomplishments sang aton sininga kapulisan sa nagligad nga bulan sang Abril. Welcome naton sa aton sininga programa si Police Major Sensil. Ma'am, mayong hapon, welcome sa programa Bantay Banwa. Upod mo si Janelle Baclay, ma'am. Sir, mayong hapon sa imo, no? Kag mayong hapon man sa tanan nga tagpalamati sa buhat Pilipinas. Yes, luyag naton mahibaluan ang aton pinakaulihi nga mga operational accomplishments sa bahin sa aton Police Regional Office 6 sa nagligad nga bulan sang Abril. Ano ang aton ma'am nga mga natigayon nga ma-accomplish nga mga programa sa nagligad nga bulan sang Abril, Major Sensil?
Yes, sir, no? Padayon nga gina-intensify natin, no? Ginapabaskog sa Police Regional Offices ang aton iya, sir, ng mga law enforcement operations, kagang aton iya ng mga public safety initiatives, no? All throughout the region. Agod nga ma-maintain natin ang peace and order. Kini siya paagi sa pagpa-implement natin sa aton iya ng mga focused police operation, pagpasannog, no, sa aton nga intelligence gathering, plus ang aton nga coordination, enhanced coordination, no, sa aton nga mga local government units, sa aton nga mga partner agencies, plus sa community, sir, no, in general. So, basically, sa aton iya nga biging pabaskog pa, no, na anti-criminality operations for the month of April, sir, ang resulta niya na nag-decrease, no, ang aton iyang na focus crimes for the month. Bali, sir, kung i-compare natin ang aton na focus crime for April 2026 compared sa natin sa last year, April 2025, sir, no, nagnubo ang aton iyang focus crimes ng 58 incidents, ano, or 34.52% from 168 na na-record natin ilang focus crime last April last year. Pag sa subong ng April, sir, nag-110 na lang din siya. So, ang initial na pagbubo, no, sa aton iyang focus crime siling natin, resulta iniya sa aton na pagpadalyon, sustain nato, no, ang aton na law enforcement operations. Kung sa diin, sir, ang campaign natin balaiya sa illegal drugs, ang Police Regional Office 6 nakakapatigayon ikaiya sa 137 operations, kung sa diin ang aton diri na siya nagresulta, no, sa pagpa-arrest natin sa 177 drug personalities. 51 diri ang gina-consider natin na high-value individuals, samtang 119 naman iya ang mga street-level individuals. Kag mayara, isa isang tipo iya nga na-arrest na nung not listed, hindi siya HBI or SLI, no? Kag naka-confiscate kita out of this 137 operations, naka-confiscate kita sa isang 6.4 kilograms, no, sa illegal drugs. So most of these are shabu, ang 77 grams lang ang iyan, no, ang na-confiscate natin iyang marijuana. So yung total value ini siya na 43, almost 44 million pesos. Sa campaign naman natin iya, sir, sa loose firearms, no, paagi-agi iya sa atin iyang pagpatigayon sa Uplan Bakal Sita naton operation, kag inang service of search warrant. So mayara kita iya, sir, sa nakuha na 46 ka illegally possessed firearms, no, ang aton iya nga nakuha. Pag naka-arrest kita sa 44 individuals. Dugang pag-reason, no, nakita natin ang support bala sa community sa atong dili nga campaign against loose firearms. Kung sa diin lingaya, kita iya sa 378 nga mga firearms, illegally possessed firearms, naging voluntarily surrender iyan, no, sa aton iya nga mga kapulisan. Dugang pag-reason mayara, pag-ibigay ng 77 sa mga explosives mo, no, na din turn over iya sa aton. Dugang pag-reason mayara, ang kita iya sa mga kauturan na nag-deposit sa nila iya nga firearms, 50 firearms for the month of April, yung deposit nila ini for safekeeping, then din iya sa ginapatigayon nila isang nag-process sila, no, ma-renew ang iya nga licenses. When it comes naman iya sa atin iya nga kampanya patong adiya sa mga wanted persons, sir, no, naka-arrestment kita iya, no, sa 222. Mayroon ito 222 individuals na na-arresto, 47 diri, sir, ang nabilang iya sa most wanted.
kag 175 naman iya ang other wanted persons. So sa mga most wanted persons na ato na na-arrest, nasulod na dili iya ang ato iya nga top 10 most wanted person regional level. So naubos din nato ini sila iya kuha for the month of April iya, sir. When it comes naman yan, sa atin, adiya ng illegal gambling naman iyang campaign. So, very nakita na natin ang pag-increase niya dahil sa atin iyang operations, ano? For the month of April, mayara kita iya sa 77 operations naging katigayon. And we were able to arrest 187 naman iya ka mga violators with more than 67,000 iyang bet money, no, na nato diri iyang nakuha naman. And when it comes sa anti-smuggling operations, dala natin, sir, no? Mayara kita iya sa 605 operations na din patigayon kung sa diin lima diri iya ang ato na arrestan. Naka-confiscate kita iya sa more than 6.1 million pesos iyang worth of smuggled cigarettes. Isa sa ang notably nga na patigayon diri nato, no, ang sa istansya inibala last time na kung sa di more than 5 million diri, no, worth ang ato diri iya nga na confiscate sa din patigayon diri iya nga operation diri iya sa istansya sa Iloilo. Aside sa hindi ng mga anti-criminality campaign natin, sir, no, ang atong iyang kampanya when it comes naman iya sa pag-enforce ng atong ng mga environmental laws, no, aton nang iniiya na intensify kag din strengthen kagid when it comes to illegal fishing kag illegal logging operations nato, no, kung sa diin sa illegal fishing, sir, may kita sa na-apprehend na 387 fishing violators, while 153 naman iya ang sa illegal logging violators nung aton iya na arrest man, na nag-engage sa sinyadi iyang unlawful na exploitation na sa aton iya mga natural resources. Ugang pa din iya, sir, no, sa aton naman yung Safer Cities Initiative, na kung sabihin lang, no, starting April 6, no, digin intensify pa din natin ini siya dugang sa mando, no, sa atin na SILG. Dili, sir, sa Region 6 sa Western Visayas, starting with April 6 up to April 30. Mayara ito kayo, sir, sa record, no, nagdahangat iya sa 9,227 ang aton iya na record na mga violations, no, kung sa diin 3,431 dili ang na-find. Mayara sa lima nga din-charge nato iya, no, sa sining mga local ordinances, while may ang 704,097 iya ay din-warningan ba ini sila at subsequently din-released man ini sila, sir. So, out kami bala, sir, sa mga local ordinances nato, no, ang pinag-delete iya kadamo based sa aton record, ang damo bala siya iya sa violations, ang ini siya ang drinking and smoking in public places. So, ang magiging siya pinakadako, nagapangaduwa diri iya ang minors, yung mga minors natin na nag-violate ng for few hours, nagasunod na diri ang paggamit sa karaoke, diyan sa allowed time, adiya, kasi ang going in the streets na wala sila iya sang without shirts, no. So, ini nga mga initiatives, so padayon kaya na-intensify man natin sila na ginapa-implement. Kasi ang goal na ma-maintain man natin iya sa dihapon pa-uphold sa ating strength na police visibility, no, ma-maintain natin iya ang katawhayan kagkalinong sa PWD. So out of these accomplishments natin, sir, ang ating regional director, Police Brigadier General Jose Pedro Diliga, no, nagpapasalamat din una-una, syempre sa katapos ng mga kapulisan natin, no, sa ilang edukasyon, sa ilang commitment, no, sa sining pag-intensify natin sa ating mga law enforcement operations. Ikadua, sa support
naging pakita sa aton iyang mga sa community kay siling nato meaning aton nga mga operations, these are intelligence driven operations kaya ang information nga ginahatag sa aton community nakabuligid kung sa diin dalag ko kag madamo ang aton iyang na accomplish for the month of April, sir. So talalupang doon gid Major Sensil ang mga dakong accomplishments sa aton sini nga kapulisan. Sa mga numbers nga gin-mention nimo, isa diri sa akon sini nga nahawidan ining 378 firearms voluntarily o voluntary surrendered no sa aton sini mga kauturan nga numero sang mga gin-surrender nga mga armas. Ano ang mga factors ni Major Sensil nga gin-turnover nila ini kay kung hindi kita malipat do may mga award, may padya ang sinuman nga nagasurrender o kung nagasungka sang mga firearms, mga unlicensed firearms nga ini may programa kita sini Major Sensil. Actually, sir, no, ang aton iyang nga mga mayara kita iyang nga mga units, no, nga may ara sila yung mga patigayon nga nag-atal sila reward, no, sa ara sa mga nag-surrender sa ilang firearms. Pero nakita natin, since January, nakita natin, sir, ang volume sa mga voluntary surrender. Kaya nakita natin, sir, ang pagpamuna sa mga barangay officials, ang barangay captains, balasang tagsa-tagsa ka barangay, na kung sa diin ang ila mga constituents, ginapaagi na sa ila, no, ang pag-turnover sa sini mga firearms. So, nakita man natin na mayara na niya sa mga barangay officials kita na sila mismo nag-turnover man sa mga firearms nila, ang mga unlicensed firearms nila. Ay, hindi nakita natin na ang ila dahil ilang mga officials no, nagpamuna na nag-set as example. So, hindi natin nakita na even ng ilang mga constituents paagi iya sa ilang mga barangay officials, sa ilang mga barangay kapitano, sila man mismo turn over, voluntarily turn over na nila man ang ilang mga unlicensed firearm na arap sa ilang custody. So mas dako nga bagay kung istoryahon nila ang barangay officials kung daw nagapang-alang-alang sila nga i-direct sa aton pulis, mas maayo gid nga proseso nga i-report nila anay sa barangay para nga ma-assist sila kag mabuligan no nga ma-endorse ang ini nga mga unlicensed firearms sa aton sini nga mga kapulisan na ma'am. Yes, sir. No? So nakita na natin ang suporta mismo halin sa mga barangay officials nga nakita natin bala ang effects niya no na ang ilaman iya ng mga constituents naman mismo nag-ubyo naman sa aton na ini na kampanya. Lastly, Major Sensil, ang aton sining PRO6 chief pagi kay Brigadier General Ligan mayara sing order sa nagligad sa tanan nga kapulisan nga tutukan gid ang ining mga nagaatake nga miyembro sang termite gang nga may mga pila ka pawn shops ang ginbiktima, Major Sensil. Yes, sir, no, isa na sa aton na priority for this, not only for this siniadi nga mga time, no, pero especially sila natin na nasudlan kita, no, diri sa Western Visayas, particularly duha diri sa Iloilo. So, isa ini sa gimando sa aton regional director na aton ini pagkatutukan in fact ang mga preventive measures ang padayon na nga gina-implement sa aton iyang mga stations on the ground. Nagmando naman sila sa kung ano pa ang pagganiyon, guide naman no, ang aton iyang mga commanders kung ano pagid ang mga dapat pagkahimuon. In fact, ang inisya no, always natin inisya iya ginaistoryahan man iya sir no, every week sa aton iyang ginatawag natin niya kita MPO meeting every week na kung saan ang mga updates na kung ano pagid ng mga measures na dapat natin pag-alimuon agod na hindi na kita iya liwat pa nga mangin biktima no, sa sining-siling natin na termite cancer. Finally, Major Sensil, ang imo na lang ang mensahe balanta damo pa kita tani isang ipamangkot sa imo pero mayara ikaw sing scheduled nga
appointment pa. Ang imo na lang mensahe sa aton sini nga mga pumuluyo in behalf of Police Regional Office 6. Yes, no, in behalf ng ating on behalf ng ating Police Regional Office 6, ng ating Regional Director, Police Brigadier General Josefino Diligan, ang Police Regional Office 6, nagpasalamat din sa padayon na suporta sa pumuluyo sa bilog na region. Kasi ang aming padayon pati na naghinyo pagitong updanan nyo kami, magbinuligay kita, no? Agod na ma-maintain natin na maging matawhay, pagmalinong ang bilog na Region 6. Madamo nga salamat, Police Major Lylin Sensil sa tion na ginhatag ni Moderi sa Radyo Pilipinas. Thank you, good ma'am, and good afternoon. Madamo kanyang salamat, sir, at mayong hapon din sa kanal. Nabatian si Police Major Lylin Sensil sa Police Regional Office 6. Daw damo ning mga accomplishments subong sa aton nga kapulisan. 175 most wanted persons ang natigayon nga madakpan. Ari gid ang damo nila ang 378 ka mga firearms nga wala lisensya nga ginsungka sa aton nga otoridad. Muna ako may mga ginatago kumuda bla mga armas utang nga wala lisensya, mga ginabaligya sa inyo dira kay balatang iban may nagahupot pa sang mga armas utang nga hindi lisensyado. Kag ang ini nga kampanya ginabuylugan nila sa aton sini nga LGU may mga may mga award ina kag incentive nga ginahatag kisa kung may isungka kalimbawa explosive. Wala lang ko kabalo sang exact nga amount gid kung armas lutang lain man ina ang iyang presyo kung short firearm may ara man ina sing lain nga presyo may ara gani bugas ginapanagtag man sa aton sini nga mga LGUs. Iti para nga ma-encourage pagid ang aton sini mga kauturan. Iti ang iba na hadlok na mo kung may mga illegal nga mga armas na nga hindi lisensyado. Masilang din ko ni uli karon dalon ko ni bitbiton ko ni pakadto sa police station kag base ma-checkpoint ako baw delikado. Budlay mag-justify para nga mahapos sa aton sini nga mga kauturan. Ara man ang serbisyo sa aton sini nga mga barangay officials. Istorya si Kap, may-ari ko di armas. I-surrender ko ni tani. Pwede mo ko mabuligan. Si Kagawad, amo man. Para nga hindi bla sila hindi sila makulbaan. Hindi sila mahadlok. Di kundi effective kay mayara sing sang gina-istorya ang mga gun holders mga gun owners nga ang iban sila hindi lisensyado, wala maka-renew sang ila sini nga mga permits. Di ini nga kampanya makabulig ini pahagan-hagan sa aton sini nga mga krimen nga na-eksperyensyahan. Tining termite gangan grabe ning pinamiktima niya. Nagligad mga pawn shop diri sa probinsya sang Iloilo, dalagko ang mga naigo. Isa diri sa may banwas ang Pavia. Sa sulod pasang mall, tihamakon muna. Kaya ang mag-atake ning termite gang hindi na niya nga daw pareho sang masiling ka lang mang hold up ka o kung mang snatch ka balas ang cellphone, kundi madrive ka sang motor tapos kitaan mo da may babayi nga nagauyat sa sang iPhone 17 pinakaulihi nga mga cellphone nga mga malahalon masiling sa baw araw agyon takag sabniton ting termite gang niya grabe ning ila sining modos nagaagi ni sila sa mga underground canal drainage matingala ka lang dayon nga ara na sila sa sulod sang mga pawn shop kang hindi ka batyag pati security guard maayo yang tulog sang security guard sa iya nga duty pag-abot didto galiya pagkaaga ang mga alahas kag mga importante nga mga malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang pawn shop ubos hindi na iya mahimo nga overnight lang kay nga sa tiltiganay mo pulang miguroy pati sa mapa kag sa drainage plan sang isa ka building may ideya sila kung diin sila magi amo na ka utakan ang mga miyembro sang termite gang ini nga ginpaandaman sang Police Regional Office 6 siling ni Brigadier General Ligan na may biktima padagan isang termite gang da sa inyong area of responsibility automatic sipaon kamo i-relieve kamo sa pwesto hindi ko nila magsala banwas ang Pavia kag Kalinog sa nagdigad
perte nga abilidad sang mga kawatan. Iti sang unay ning termite gang ni nagabantog ini sa iban nga lugar. Kanami ginala paborito ginila atakihon mga layo-layo nga mga banwa bla. Inablang hindi matawo. Malinong-linong nga tagala size pa lang gasirado ng mga establishmento. Tapos wala pa sang CCTV kay ti malayo mo, ma-signal medyo mahina. Muna nga isa ini sa mga priority nga ginmando sa aton sini Police Regional Office 6 nga matutukan. Ining ubahay bayo niya kagadak panay sang mga nagainom sa igad sang dalan na intensify ini sang ginmando ni DILG Secretary Rimulya ang pagpanakop kag pagpangsaway sa sining mga nagatambay-tambay sa pampubliko nga lugar. Bla nagainom-inom, nagabidyoke, nagaubas ang bayo. Sama ini sa mga nagtaas ang numero sa mga nagkaradakpan santo sa report sang Police Regional Office 6. Importante gid ang ang kampanya sa peace and security amo to ginahambal sang Police Regional Office 6. Hindi man nila maobra, hindi man sila mangin madinalagon kung wala sa suporta sang pumuluyo ag sang publiko nga nagahatag sang mga impormasyon. Ang intelligence operation, hindi lang na sila nga purely ang intelligence ara sa uniform personnel, kundi sa aton siniya ordinaryo nga pumuluyo, part na sila sang community. Hindi niya kahulag ang intel sang pulis da kung ang pumuluyo kung publiko hindi mag-cooperate especially sa dalagko nga mga krimen. Bululigan amo na importante bululigan ta para nga makahulag man ang aton sini nga kapulsan balanta nga nagmahal ang presyo sang produktong petrolyo sa nagligad ti ang aton nga kapulisan bisan mahal na wala man na sila ang mga patrol nila wala na nila gin palibot may mga bisikleta pag ganing agin pang donate bot silingon nga ang effort consistent ang aton sini nga otoridad sa magbantay sang banway kag sang seguridad. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 2:45 sa aga. O kung sa aga, hapon gali. Kanad ta ka aga. Hapon na ni. Sa siningan mga tiniyon ko, tanay ang mga mainit nga balita. Init pa ni. Pilap lang, 30 minutes ago pa lang ni. Si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, gin-appoint nga Undersecretary sang DILG. Iti ang Secretary sang DILG, si Secretary Rimulya mo. Iti Yusek si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Anong minakaulihi nga update sini kag iman pa nga balita sa Iloilo City Hall? Kuhaon ta sa report ni Emerose Santiagudo. Radyo Pilipinas Report. Ems? Mayong hapon dyan, mayong hapon man sa mga tagpalamati nato, no? Ini bag-o palanggid nga balita nga nagsulod. Si former Mayor Jed Patrick Mabilog appoint ko sang Malacañang bilang Undersecretary sang Department of Interior and Local Government. Actually, balaan mo kung sino ang una nga nag-post, Jen. Si former Councilor Plaridel Nava. Siya ang una-una actually nga nag-post. Pero nagahulat kita subong sang confirmation kung halin mismo kay former Mayor Jed Patrick Mabilog na may tani kung halin gid sa iya. No? Amo na ang gina-follow up pa naton subong. Pero ang una-una gid yang nag-post is si former Councilor Plaridel Nava. Siling niya may mga nakita sa nga invitation nga ang iyang oath-taking hiwaton sa Biyernes sa University of the Philippines, Visayas. Ti sinina na nga Biyernes, May 15, no? Sa aton nga nakuha nga impormasyon, no? Ang si mangin undersecretary siya sang DILG, si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Ang iyang pagpungkuan nga posisyon is USEC for Peace and Order. So, amo na ang initial pa lang naton nga information. Siguro may baluan gid naton ang konfirmasyon sini kung maka-take oath na siya
sa panabuton nga Biyernes sa UP Visayas. Tikong lang taon naton ang DILG ang in charge sa pag-oversee, sa pagbantay sa mga LGUs, sa mga highly urbanized cities, no, sa mga kabanwahanan. Tikong iya nga posisyon is peace and order, USEC for peace and order. Diba si mga imposition ni sang mga ano pa nga mga laws or mga layi ang iyang ipatuman. Susuportahan niya gining kampanya sang ano? Ang mga Magulang anti-drug Black, na-mention ta, campaign. sa Police Regional Office 6, ang mga kampanya seguridad, pagtapna sang kriminalidad. Mga badakda nga mga kasabang nga kabaranggayan. Bantayan nato ni galing kay ti ha. Hulat-hulat lang kamo sa official nga confirmation. Gid kailain ginayakon si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang mag-confirm kay ti balaan man naton subong niya nga ang impormasyon madasig nga maglapta pero hulaton nato ng official nga mga announcement especially kung may papeles kay lain ginaya kung may mga papeles pero ini nga impormasyon na ano na ni na may mga ano na may mga pila ka confirmation sa mga tawo nga malapit sa kay anay former Mayor Mabilog Ems. Yes, no. Kag idugang ko lang, Jen, ang dugang man nga pagpanghanda sa Iloilo City Government sa tunga sa nagataas heat index. Oh, imagine, nagtukod na sila sang cooling hubs, no? Isa naman karon sa plano. Kasulod ka na, Ems, sa cooling ha? Oy, Kay kasulod ano, kita. bugnaw man. Masiling naton nga do lain lang ang temperatura niya sa sagwa. Do ma-cool down ka man pero hindi ka gid ka-expect nga do tuman gid siya kalamig kung mag Kapin pa kung mag ano, siksikan ka especially ba? kung sa diversion road kati direct na da ang igo sang init. Tito Pwede medyo init-init kita. Ti karon ang siling ni Engineer Neil Ravena nag-average sa 20 katawo ang kada adlaw ang nagagamit sang duha naton ka operational nga cooling hubs. Target nila nga tapuson ang cooling hub dira sa may area sang Plazoleta Gay this week man. Sa pila ka bilog ganito dito, tatlo. Tatlo, pero duha pa lang operational. Pero ang isa pagid nila ni ka plano dyan, matukod pagid kuno sila. Ang ila naman nga tawag. Ano? Sunshades, do mga open Uy. canopy nga iniya do hindi gid closed or enclosed nga structure but kumbaga daw pasilungan lang gid diri sa may area sa palibot nga kung mga nagabantay nga mga pasahero nga matambay lang for 3 to 5 minutes may ara sila sang pasilungan. Ti sa ila to nga plano natanaw nato no digad may aircon. May pwede ka Water refill dispenser, ng oo. tubig, no? May ara mo sina do kuro kumpleto man no sa aton sini nga mga kumpleto gid. Ti may ginaduso pagid sila nga may mga ano pagid to may mga bathroom sa naligad no nga May ara sang CR ang dira sa DOTR nga funded project lain worth pagid na 75 million lain pagid na ya. lain pagid na iya ang iya nga facility medyo madugay-dugay pagwa naton nga hulaton kay ti do roughly pila pa ka months. Ano na yan ang shower rooms para sa Shower mga rooms. bikers naton, changing rooms. Pero ang importante sini Jen ang mga gina-present naton mga short term ina nga solusyon pero may ara pagid sila sang long term solusyon. Amo na ang siguro by next week or may mga schedule sila makuha sila didto sang seedling sa DANR nga nursery sa may Aklan makuha sila sang 100,000 ka bilog nga seedlings sang kahoy kag itanom diri sa may syudad sang Iloilo. Di Amo sa na- diversion road. Di amo pa na kuno ang ginapangitaan nila kay ang issue na lang diri ang area kung sa diin tamnan. So mga native trees ini gina-confirm pa naton to included man gani mga mangroves pero ang ila dito nga i-pick up sa DNR sa ilang nursery sa may Aklan 100,000 ka Wow. seedlings no. Ti damo-damo lapad-lapad Damo-damo, na gid. matamnan. Kag sa nagdigadaan ng DENR do kapila na din magkadto sa Iloilo. Kay ti ang Iloilo City model mo sang manami nga pagbalanse bala sang ecosystem nga ti sa piyak sang pagka-urbanized city sang Iloilo City, may mga green areas gyapon. May mga ordinansa ang City Council gani nga nagaduso nga ang mga bakante nga lote ilisensya sa mga tagiya kung pwede matamnan, mapasilungan pa. Kaya actually, Jen, base sa datos sa General Services Office,
6% pa lang ang forest cover diri sa bilog nga syudad. Ti amo na nga kinanglan nila sang malapnagon nga tree planting kay ila na nga target i-increase from 6% nga forest cover to 30%. Tinaga pamangkot kita paano na ma-increase kay ti amo gid na ang long-term solution na guna panubo ang temperatura ti do kinanglanon kuno the 1 million trees pa. Pag hindi mo na yan ma-fast forward, hindi mo ma-fast patience forward. ginaya kag ang pagtanom sang kahoy, hindi mo na iya siling nga mabaliswa kag padalaan sang abono, kundi ano ginaya ma-endure gina sang mga kalamidad man nga ginapangatubang, may survival rate gid na sa kung pila itanom mo. Tapos hindi pagpabayaan dapat i-maintain gid sang aton sini nga Iloilo City government gaugtas ganay si Engineer Neil Ravina kay mga ginapang tapas kisa ang mga native trees dira sa may diversion ti ginawa na ka Utod. ginabugtawan sa aton nga mga mga sa beautification department bala aga pa na sila gabugtaw kag mamunyag tapos ginapang utod na nilang sangada kabay pa nga mabantayan na. Ipabantay ta na sa banwa, bantay banwa mo, ibantaya buligan. Bantayan sang Green Guards. Bantayan sang Green Guards kag i-report ta di sa bantay banwa kung sino nang gapang utod kahoy, kagapang guba sang hindi ta na gusto di sa Iloilo. Diyan mo na ang pasalig dyan sa Iloilo City Government nga while nagatukod sila sa mga infrastructure, mga makabig naton nga short-term solution, padayon ang ilang pagpangita sang paagi para Ginhawa na ni Mayor Trenyas ka pangita sang container van nga mangin cooling station. Ang budlay pa ginada karon kung sprehan sang mga vandalism naman baw. Damo gid kisa mga urugtasan. Kabay pa nga matuman ini kag masuportahan kiti model kita may ngalan ng Iloilo City nga gina-maintain ang Iloilo Esplanade nagabantog na gid ang aton nga DNR secretary nagligad ka balik kada semana sa Iloilo City para nga isugid man sa iban nga mga LGU ang manami nga programa sa environment sang aton siniya nga syudad. Ti kabay pa nga masuportahan naton kag bantayan ta gini sa Bantay Banwa ang ini nga mga programa sa environment. Salamat gid sa imo sini nga balita. Nagikan sa Iloilo City Hall para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ti madumduman mo lang ya miguroy nga magtanom sang kahoy kun ang imo sini nga ulo, kapin pa kun kalbo-kalbuhon ka, ma-strike sang silak sang adlaw, masiling ka ba, kadumdum ka man magpasilong sa kahoy pero kisa ang pagtudlo bala sang pagtanom sang kahoy, wala gid gisa ginatudlo kag hindi daw mamudlayan na mag-learn ng mga ulihing tubo nga ni. Okay lang na iya kun init sang adlaw, damo kita sang mga krisis sa kalamidad nga aton ginatubang, may baha, may pa da. Ano na naton suportahan naton ang ini nga mga kampanya sa environment. Kay basta environment gani aton siniistoryahan, wala na kita ya nagadebate da. Kay ti isa malang planeta tanga ginaproteksyonan, diri man kita ga-startanan sino abi ang mga magapamalabag sa pagtanom sang kahoy kag sa pag-improve sang greening program naton diri. Kay kita man ang naga-benefit sina kung mahagan-hagan ang aton sini nga init o kung ang aton nga heat index nga gina-eksperyensya, mabugnaw-bugnawan kita, makainom kita sa cooling station nga na. Basta hindi lang mahubsan sang tubig. Damo pa na sang ipahamtang ti didto sa may suggest ko siguro kay Engineer Ravena didto sa Sunset Boulevard do open gid to. Kasi pwede dito ma-improve ang mga tanom. Pero kung numero naman sang mangroves, damo-damo kita mangroves man sa aton sini nga panghigaron ti didto kuan na to medyo punong-punong bala ang lugar. May mga ginapang tampukan madang area, amon ada ang mga daw kinahanglan nga madugangan. Hindi ka man niya kapananom na sa city proper downtown kay puro simentado na damo. Ngita kaya sa mga lugar nga maligwa kag may bastante nga duta. Kag paubra sa mga barangay kag iskeda pabunyagan sila, hindi nga daw ila area kisa pabayaan lang nila. Ang problema kisa kay nag-stop lang kita sa pagtanom sang kahoy, pero wala naton ini gina-maintain kag gina-sustain
ang pag-alaga sa aton siniya nga mga kahoy. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 2:57 na sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat sa mga nagaupod sa aton sini nga programa subong nga hapon. Sa ngalan na gid lamang ni Paul Tarosa, ako si Jinel Bakla. Mayong hapon Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo